Okay, good day. Hapon na, so i-reset na natin yung ating ginawang PCX 160. Ito yung galing sa kabila na inayos, ang problema raw ay humahagok. So, ito rin ang ginawa ko last mga 2 araw na nakakaraan. Hindi ko lang ito matutukan. Lahat ng mga putol ng wire kasi may mga putol siya, chinik natin. So, okay naman ang mga dugtong. Ang pinagtatakahan ko lang, bakit may mga putol? So, ang ginawa ko, kasi okay naman ang reading ng scanner. At saka ito pa, yung isang part dito dapat naka-indicate lagi kasi pag hinuhugot, wala na. Pag ito sinuksukan na wala kulang yung pyesa o yung sa may DLC, DIN sensor, hindi yan magre-reading sa scanner o manual man o ayan. Kabukas sa panel, pero yung scanner, black. Kaya sabi ng customer, hindi nga daw ito nagpapareceipt doon sa kabila. Kaya talagang mahihirapan kahit sino ang gumagawa nito. Kaya dapat, pagka tayo nagre-receipt, manual man yan, yung may scanner, double check natin yung parts dito. Okay kakabitan natin, manghiram tayo sa kasama kong yan, mekaniko. Malaking bagay ito yung ganito. Hindi biro yung pinagdaanan ko sa unit na to. Kung ano-anong pinaggagawa, hindi naman naayos. Ha? Pwede naman. Yan. Suksukan natin kung anong mangyayari. Yan. O yan, di ba? O ayan, bukas na. Okay. Check natin ang kanyang talagang ang huli kong ginawa rito mula sa mga konektor. Kaya hindi ako basta-basta nagbibigay ng hatol kasi umaaray na yung may-ari na ito dahil laki na ng ginastos, hindi naman daw natutumbok, nagbayad pa siya ng labor. Siyempre, receipt natin, wala. Wala. So, pero pa man, receipt natin kasi ginalaw yung mga part niya ng mga sensor para 1,000 tambutsos. Ginalaw din. Kasi yung kanyang sensor, ilinis ko gamit ang contact cleaner. So, siyempre, reset ang standard. So, oo. Okay. Marami kasi ang cost. Ang paghagok kasi ng motor, maraming cost. Pwedeng TPS, pwedeng fuel pump, pwede rin yung ignition coil, spark plug cap. So, kaya pag ito sinasabi ko, pag hindi agad nakita ng gumagawa, mamumulubi. Kasi siyempre, katulad nito, ang daming binili na pyesa. So, ito yung kanyang TPS. So tayo. Pag pinol throttle yan, ang ganda ng reading niya, no? Ayan, no? Kung makikita. 73.6. So, kaya yun ang isang dahilan, marami nagsasabing pwedeng TPS. Pwedeng ang TPS, ang problema, walang error code. Paano ngayon yan? Masasabing TPS. May halaga o may presyo yung pyesa na yon. So, ang ginawa ko, nag-backtracking ako lahat na ginawa at yung history. Kung ano yung ginawa dito ng unang-unang gumawa. Ang sabi ng customer, fuel pump. Nagpalit sila ng fuel pump.
Yung may sinasabi pa siya na mga parang convert. So, na-confirm ko nga ang kanyang fuel pump ay pinalitan niya, hindi na stock. So, ito. Ang isa na naging sanhi kung bakit naglululo o kumahagok siya, lalo na kung paakyat, dito sa o-ring na to. Siguro nung nagpalit sila, di nila dinouble check, di ko lang alam kung paano yung kinasimbol. Nalukot bahagya itong o-ring na deform. So, siyempre, pagka paakyat, buwelo ang makina, kukuha ng puwersa, tataas ang pressure, maghahanap ng malulusutan. Yun ang naging o-ring lang. So, nilinis ko na rin lahat ng sakit. So, ito na. Pwede na ito kunin ni customer. So, pumunta na siya rito kanina, road test. So, ang bigay ko sa kanya, 1 week warranty. Pag may problema regarding sa ginawa ko,